Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig. Itong kwento na to ay kathang-isip lamang. Musmus pa lamang itong si Christine at kinamulatan na niya ang hirap ng buhay. Ang mga magulang ni Christine ay nagbabasura lamang at tumutulong na rin si Christine at mga kapatid niya sa pagbabasura. Tatlo silang magkapatid. Si Christine ang panganay at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid ay si Sharon at Andoy. Kahit na mamasura lamang sila, ay sinikap pa rin ng mga magulang nila na sila ay makapag-aral. Hanggang nakatapos itong si Christine ng elementarya. At dahil gusto niyang pumasok sa high school at wala nang pampaaral sa kanyang mga magulang, dahil may kamahalan na rin ang gastos sa high school. Kaya sumama itong si Christine sa kanilang kapitbahay na nagtrabaho sa Maynila bilang isang katulong. At nagkatulong na rin itong si Christine. Sa araw nagtatrabaho siya at sa gabi naman pumapasok siya sa school. Pagod na rin itong si Christine dahil ilang oras lang ang kanyang tulog. Minsan gusto na niyang sumuko dahil sa pagod. Ngunit sa tuwing naisip niya iyon, ay iniisip din niya ang kalagayan ng kanyang pamilya. Sa katunayan, doon na lamang siya kumukuha ng lakas sa kanyang pamilya. Kaya sinikap na lang niya na siya ay makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa ito ay nakatapos at ang kurso na kanyang kinuha ay isang guro. At nakapasa pati ito sa board exam. Kaya umuwi si Christine sa kanilang probinsya para doon magtrabaho at gusto din niya na makasama ang kanyang pamilya. At nakapagtrabaho na nga itong si Christine hanggang sa siya ay makapag-ipon at pinagawa na rin niya ang kanilang bahay at bumili pa ito ng maliit na lupa para sakahan ng kanyang ama. Pati sa kanyang mga kapatid, siya na rin ang nagpapaaral sa mga ito. Isang araw, habang pauwi si Christine sa kanilang bahay, at ito ay nag-aabang ng masakyan, ay lumapit sa kanyang isang pulubi. At sa tingin ni Christine, matanda ito sa kanya ng 5 taon. Nanghingi ito kay Christine ng konting barya para pambili ng pagkain, dahil wala pa itong kain simula umaga. At kinausap ito ni Christine. At sinabi din ng isang pulubi na si Justin ang kanyang kalagayan. Nagpagala-gala lamang daw siya. Dahil hinahanap niya ang kanyang mga tunay na magulang. Dahil ampun lamang daw siya, sabi ni Justin. Dahil matagal daw siyang nagpaikot-ikot sa paghahanap sa kanyang mga magulang, ay kung saan-saan na daw siya natutulog, kaya ganun na lamang ang kanyang itsura. Kaya naawa naman itong si Christine dahil ramdam din niya ang hirap ng buhay at ramdam din niya kung ano ang pakiramdam ng taong nagugutom dahil danas din niya ito noon. Kaya naisip niya isama si Justin sa kanilang bahay at doon muna ito titira pansamantala. Doon ka na lang muna sa bahay, tulong-tulong ka na lang muna kay Itay sa bukid, sabi ni Christine. At natuwa naman itong si Justin, at ito ay pumayag kaagad. Pagdating nila Christine at Justin sa bahay, pinakilala ito ni Christine si Justin sa kanyang mga magulang, pati na rin sa kanyang mga kapatid. Ngunit nag-alangan itong ina ni Christine na si Luz dahil natakot ito at baka daw masamang tao itong si Justin. At sinabi ni Christine sa kanyang ina na mukha naman daw itong mabait, kaya kung pwede, ampunin na lang muna ito hanggang pumayag ang ina ni Christine na si Luz. At ang kanyang ama naman, wala naman itong problema, agad naman itong pumayag sa gusto ng kanyang anak na si Christine. Kinabukasan, sumama na itong si Justin sa bukid
sa ama ni Christy na si Johnny. At laking tuwa ni Johnny dahil madali lang itong turuan si Justin kung ano ang mga gawain sa bukid. Mabait, masipag itong si Justin. Hanggang sa inabot ito ng ilang buwan sa pananatili ni Justin sa bahay nila. Isang araw, nagpaalam si Justin na alis muna sa kanila at ipagpatuloy nito ang kanyang paghahanap sa kanyang mga magulang at babalik naman daw ito sa kanila. At pumayag naman itong si Christine at ang kanyang pamilya. Isang buwan nang lumipas, hindi pa ito bumalik si Justin. At nalungkot itong si Christine dahil na-miss niya itong si Justin. Dahil nahulog na rin ang kanyang loob sa binata na si Justin. Ngunit hindi lamang niya ito pinahalata kay Justin. Isang araw, may huminto sa harapan ng kanilang bahay na isang magandang sasakyang Mustang at laking gulat nila na si Justin ang sakay. Ng napakaganda at mamahaling sasakyan at si Justin pa ang nagmamaniho nito. Sinalubong agad ito ni Christine at tinanong si Justin kung totoo ba ang kanyang nakita. Napangiti lamang si Justin at pumasok muna sila sa loob ng kanilang bahay. At may mga dala itong pasalubong na mga chocolate. Dito na sinabi ni Justin ang totoo niyang pagkatao. Hindi pala siya totoong mahirap. At ang totoo anak siya ng isang mayaman. At sa Amerika ito nanirahan ang kanyang mga magulang. Nagpanggap lamang daw siyang mahirap dahil sinubukan lamang daw niya itong si Christine. Dahil isang beses nakita daw niya ito si Christine habang siya ay nagbakasyon dito sa Pilipinas. At nahulog daw ang loob niya dito sa dalaga na si Christine. At simula noon, sinundan na daw niya ito si Christine, araw-araw, ngunit hindi ito napansin ni Christine. At naisipan na rin ito ni Justin na ligawan si Christine, pero ayaw nitong ipaalam kay Christine kung sino at ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Dahil iniisip niya kung malaman ni Christine na mayaman siya, baka daw pira lang niya ang habol ni Christine. Kaya naisipan niya na magpanggap bilang isang pulubi. At dito nalaman niya ang tunay na ugali ni Christine, na isa pala itong mabuting tao. Kaya nung araw na nagpaalam siya na aalis muna, ay umuwi ito sa Amerika. Kaya natagalan ito bago nakabalik. At sinabi na rin ni Justin sa kanyang mga magulang na may gusto siyang pakasalan na babae. At ito ay si Christine. Tuwang-tuwa naman itong si Christine sa lahat ng kanyang narinig at sinabi na rin niya na may gusto din daw siya kay Justin. At niyakap ito ni Justin si Christine. At pinaayos ni Justin ang bahay nila Christine at isang napakagandang bahay at puno ng mga gamit. Ilang buwan dumating ang mga magulang ni Justin at sila ay ikinasal at nagkaroon na sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki.